Ganda naman ng heels na yan. Mamahalin. Pangmayaman. Nakangising tantsaw ni Clara kay Luna. Natawa ang dalaga. Hay nako Clara, tigil-tigilan mo ako. Lalo alam natin kung anong delubyo ang naghihintay sa atin ngayong araw. Sagot ni Luna saka tiningnan sina Clara at Christine. Napangiwi ang dalawang dalaga. Oo nga Luna. Diyos ko, wala pa man si Sir Noah e nanginginig na ako sa takot. Sabi naman ni Christine. Bahagyang ngumiti si Luna sa dalawang kasamahan niya sa opisina. Huwag kayong mag-alala na dalawa. Ako na ang bahala kung sakali mang mainit ang ulo ni Sir pagdating. Sabi ni Luna sa mga ito. Sina Luna, Clara at Christine ay pawang mga empleyado sa isang multimillion construction company. Si Luna ay personal na sekretary ni Noah Morgan, ang CEO ng nasabing kumpanya. Habang sina Clara at Christine naman ay mga executive secretaries. Silang nag-aayos ng schedules, reports at presentations si Noah, pero lahat ng iyon ay kailangan aprobado ni Luna. Kaya sa tuwing nagkakamali ang dalawa, kahit sa kaliit-liitang detalye ay si Luna ang laging nananagot. Pero sa tingin mo Luna, bakit kaya hindi tumuloy si Ma'am Colleen sa engagement party nila ni Sir Noah kagabi? Grabe, ang laking eskandalo nun sa pangalan nila ni Sir. Seryosong tanong ni Christine kay Luna. Tumawa naman si Clara. Diyos ko, kahit sinong babae hindi makakatagal kay Sir Noah. Napakasungit. Akala mo laging pasan ng problema sa mundo. Kaya gets ko din si Ma'am Colleen kung bakit niya inayawan si Sir. Si Luna lang naman na nakakatagal sa ugali ni Sir Noah eh. Dire-diretsong sabi ni Clara kay Luna. Tumawa naman si Christine. Alam mo Luna, ikaw dapat ang magpakasal kay Sir Noah kasi ikaw lang naman ang nakakatiis doon. Natatawang sabi ng dalaga. Pero bigla silang nagsiayos ng tayo nang bumukas ang private elevator sa kanilang floor. O diya't iyon napaparating na ang kanilang amo na ng oras na iyon ay siguradong mainit ang ulo. Paglabas nito ay agad nagbaba ng tingin sina Clara at Christine. Si Luna naman ay humakbang paharap at saka bumati sa amo. Sa lubong ang kilay nito na tumingin kay Luna. Handa na ba ang presentation for this morning? Masungit na tanong nito. Yes sir, na-review ko na rin and I can assure you na it's 100% free of error. Sagot ng dalaga. Huminto sa paghakbang ang binata. How about the lunch meeting with Mr. C? Natawagan na ba ang hotel? Tanong nito. Yes sir, nakapagpa-reserve na ako ng table and even informed them of Mr. C's food allergy. Sagot muli ni Luna. Ang project sa planta, aprobado na ba? Tanong nito. Tumango muli si Luna. Ang program next week, nagawa na ba ng flow? Muli na namang tumango si Luna. Ang budget for it, nakaset na ba? Tumango muli si Luna. Do you want to marry me, Luna? Napatigil sa pagtango si Luna. Sina Clara at Christine naman ay halos lumuwa ang mata sa sobrang gulat sa mga binitawang salita ng kanilang masungit na amo. Nilingon nila si Luna. Confident pa rin itong nakatayo na para bang hindi ito nagulat sa narinig. Nakatitig din ito kay Noah na tila ba tinitimbang kung ano ang isasagot niya sa lalaki. Pero hindi nagtagal ay dahan-dahang tumango si Luna. Saka taas noong tiningnan pabalik si Noah. Akong mamimili ng motif ng wedding. Sabi ni Luna saka siya naglakad at nilagpasan sina Noah, Clara at Christine papasok sa opisina ng lalaki. Pagpasok niya ay mabilis na nanghina ang mga hita niya kaya mabilis siyang napahawak sa kanto ng kanyang mesa. Teka, nanaginip lang ba to? Tanong ni Luna sa sarili kaya mabilis niyang kinurot ang braso. Pero napangiwi siya nang maramdaman ang sakit mula doon. Shit, hindi to panaginip. Oh my God! Magkakaasawa ako ng masungit? Naiiyak na natatawang tanong ni Luna sa sarili. Pero bigla siyang napatigil nang pumasok si Noah. Ayaw niyang makita nito na apektado siya sa biglaang wedding proposal nito. Kaya sa halip na mag-emote, ay pinili na lang ni Luna na maupo at asikasuhin ang mga nakabinbin niyang trabaho para sa araw na iyon. Grabe, ang sakit ng hita ko.
Sabi ni Luna habang nakaupo sa garden box sa harap ng kumpanya nila. 7:00 na ng gabing iyon at ng oras na iyon lang natapos lahat ng trabaho niya. Tinanggal niya ang heels, sa kanya minasage isa-isa ang sakong at mga daliri niya sa paa. Pero bigla niyang ibinaba ang hita niya nang huminto ang isang pamilyar na kotse sa kanyang harap. Bumaba ang bintana nito kaya bumungad sa kanya ang nakabusangot na mukha ng kanyang amo. Sumenya si Noah kay Luna na sumakay na sa kotse. Okay lang sir, nag-book na po ako ng Grab. Actually, 2 minutes away na lang yung driver. Sabi ni Luna. Hindi kumibo si Noah. Sa halip ay nanatili lang ito sa loob ng kotse pero hindi nito pinaandar paalis ang sasakyan. Pero nang mamataan nito ang Grab na binok ni Luna ay bigla itong bumaba, lumapit sa kotse, tsaka nag-abot ng 1,000 sa driver. Pagkatapos nun ay sa kanya pinagbuksan ng kotse ang dalaga. Ako nang maghahatid sa'yo, tsaka para makita ka na rin kung saan ka eksaktong nakatira. Malumanay na sabi nito kay Luna. Napangat ng kilay si Luna. Himala, itong first time na hindi masungit ang tono ng lalaking ito. Sabi ni Luna sa sarili. Hindi na tumanggi pa ang dalaga. Wala na rin namang silbi kahit pa tumanggi siya. Pagsakay niya ay mabilis siyang nagkabit ng seatbelt. Nilingon niya si Noah. Hindi ito kumikibo at diretso lang ang tingin sa kalye. Sa halip na mahiya at magmukmok sa kanyang upuan, ay sinimulang kalikutin ni Luna ang mga gamit sa loob ng kotse ng binata. Una niyang hinawakan ng sticker ng basketball na nakadikit sa dashboard ng kotse. Ininspeksyon iyon ni Luna. Nilingon siya ni Noah pero hindi ito kumibo. Sunod namang hinawakan ni Luna ang perfume bottle na nasa cup holder ng kotse ni Noah. Inamoy niya iyon. Nang makontento ay inilapag niya iyon saka hinawakan ang maliit na picture frame pero mabilis iyong inagaw ni Noah. Huwag mo ang pakialaman yan, sabi nito sa masungit na boses pero inirapan lang siya ni Luna. Bakit mo pa itatago? Pareho lang naman yan sa nakadisplay doon sa table mo sa office. Sagot niya dito. So, pinapakailaman mo mga gamit ko sa table? Tanong ni Noah. Sa halip na i-deny ay mayabang pang umuo si Luna. Siyempre, ayaw mo namang ipagalaw sa iba yung table mo, pero hindi ka naman naglilinis. Di ako na lang, sabi niya dito. Hindi ka talaga nahihiya sa akin, no? Tanong ni Noah sa kanya. Lumingon sa kanya si Luna. Hindi, bakit ako mahihiya sa'yo? Tanong niya. Sa halip na sumagot ay napailing na lang si Noah. 3 taon ng personal secretary ni Noah si Luna. Noong una ay kinakabahan ang dalaga sa tuwing nagsusungit ang lalaki. Pero nang maaral niya na nagsusungit lang si Noah kung palpak ang trabaho ng isang tao, ay doon na niya nakuha ang tamang timplanto. Bago naging personal secretary ni Noah si Luna ay makailang beses silang nag-hiring dahil walang nakakatagal sa ugali ng binata. Hanggang dumating si Luna. Anyway, how's your mom? Nung huling leave mo, di ba dinala mo siya sa hospital? Pagpasag ni Noah sa katahimikan. Tumango si Luna. Mas lumala ang heart failure niya. Mas lumalaki din ang bill namin sa hospital dahil hindi na covered ng HMO at insurance yung ibang test na ginagawa sa kanya. Sabi niya sa binata. Tumango si Noah. Gusto mo bang padagdagan ko ang HMO ng company para hindi ka mahirapan sa bills? Tanong ni Noah pero umiling lang si Luna. Wag na sir, hindi na kailangan, sabi nito. Kumunot ang noo ni Noah. Bakit hindi na kailangan? Tanong ng binata. Nagkibit balikat si Luna. Kasi ikaw na ang magbabayad sa next na hospital bills niya. Confident na sabi ni Luna na akala mo ay simpleng bagay lang ang sinabi niya kay Noah. Bahagyang natawa ang binata. Talaga? Bakit ko naman gagawin yun? Tanong nito. Nagkibit balikat si Luna. Wala lang. Nakakahiya naman kasi kung ang yaman-yaman mo tapos hindi mo man lang may paggamot ang future mother-in-law mo. Sabi dito ni Luna. Natigilan si Noah. Grabe, hindi ka nga talaga nahihiya sa akin. Parang naa-amuse na sabi ni Noah saka ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Si Luna naman ay mas inayos ang pagkakaupo saka isinandal ang ulo sa upuan. Bakit naman ako mahihiya? Ikaw nga nag-propose kahit di naman natin gusto ang isa't isa. Pero pumayag ako because I need something from you.
Same way na meron kang kailangan sa akin. Mataray na sagot ang dalaga. Pero sa loob-loob niya ay halos gusto niyang matunaw sa kahihiyan. Kahihiyan sa maaring isipin ni Noah na pumayag lang siyang magpakasal dahil sa pera. So, pumayag ka nga magpakasal sa akin dahil sa pera? Tanong ng binata. Umirap si Luna. Sorry, I didn't mean to make it sound offensive. Okay lang yun. Ako rin naman eh. Nai-imagine ko pa lang how much money we could generate together para mapaalis ang mga anay sa kumpanya. Kaya huwag kang mahiya sa rason mo. You're doing it for your mom. Naghari ang katahimikan sa kanilang dalawa pagkatapos sabihin ni Noah yon. Napapikit ng mariin si Luna. Gusto niyang kumbinsihin ang sarili na tama si Noah, na pera lang ang dahilan kung bakit siya pumayag. Pero alam niya sa sarili niyang meron pang iba. Pero hindi niya alam kung kaya niya ba iyong sabihin sa binata o kung darating man ang oras na masasabi niya iyon. Handa ka na bang mamit ng parents ko? I have already told them that we're engaged. Iyon ang bungad ni Noah kay Luna pagpasok nito sa opisina. Mula sa desktop ay nag-angat ng tingin ang dalaga sa kanyang amo. Yes, handa na sir. Sabi ni Luna saka muling ibinalik ang tingin sa kanyang computer. Umangat ang kilay ni Noah dahil tila inignore siya ng kanyang sekretarya. Inilapag niya ang iced coffee sa mesa nito. Inabot yon ni Luna nang hindi man lang nagpapasalamat sa kanya. Kakaiba talagang babae nito. Bulong ni Noah sa kanyang isip. Hindi ka ba kinakabahan na makikilala mo sila? Nilingon siya ni Luna saka ito umiling. Hindi sir, dati ko na po silang nakilala. At masaya sila sa performance ko dito sa trabaho dahil ito ang first time na may nakatagal na sekretary nyo. Sagot ng dalaga pero umiling si Noah. Magkaiba yon. Masaya sila sa trabaho mo, oo. Pero sa tingin mo, masaya sila na inalok kita ng kasal. Paano kung gusto pala nila na mayaman na nga asawahin ko? Sunod-sunod na tanong ni Noah. Pero muli ay nagkibit balikat lang si Luna. Dahil dito ay bahagyang na-frustrate ang binata dahil parang hindi man lang apektado si Luna. Hindi ko na po kasalanan yun, sir. Inalok niyo ako ng kasal, tinanggap ko. Kasalanan niyo na yon kung bakit kasi sa akin kayo nag-propose. Sagot ni Luna nang hindi pa rin tumitingin kay Noah. Pero sa totoo lang, nang oras na iyon ay nagpapanggap lang ang dalaga na meron siyang ginagawa sa desktop niya. Pero ang totoo ay apektado siya sa malapit na presensya sa kanya ng masungit niyang boss. Apektado siya sa mabangong amoy nito, sa maganda nitong forma, lalo na sa kagwapuhan nito na tila sumisira sa concentration ni Luna sa trabaho. Apektado siya na hinatid siya nito kagabi at hinayaang matulog sa kotse nito. Apektado siya na nagmano ito sa mga magulang niya na para bang totoong magkasintahan sila. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Pero naaapektuhan na siya sa presensya ng kanyang masungit na amo na dati ay hindi niya naman nararanasan. At mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga nang pindutin ni Noah ang button sa kanyang computer dahilan para mag-shutdown ang kanyang computer. Pagkatapos nun ay presko itong umupo sa kanyang mesa. Mabuti na lamang at matibay ang materyales ng mga gamit nila sa opisina, kaya sigurado ang dalaga na hindi ito masisira, lalo pa at malaking lalaki si Noah. Mariing tinitigan ni Noah si Luna, at dahil ayaw ipahalata ni Luna na apektado siya, ay tumitig din siya pabalik sa binata. Colleen will be there at the meeting later. Hindi ka ba kinakabahan? Tanong ni Noah. Umiling si Luna, kaya nagtaka si Noah at muling tinanong ang dalaga kung bakit hindi ito kinakabahan sa presensya ng babaeng kamuntik na niyang pakasalan. Hindi niya naman gusto si Ma'am Colleen, sir eh. Ni hindi nga kayo nag-aangat ng tingin tuwing pumupunta siya dito sa opisina, na para bang hindi kayo excited sa presence niya. Hindi niyo rin ako pinapalabas kapag nandito siya, which means ayos lang sa'yo kung hindi ko kayo bigyan ng privacy. Natigilan si Noah. Hindi niya alam na napapansin pala ng sekretarya niya lahat ng iyon. Kaya ba hindi ka nagtataka kung bakit hindi siya sumipot sa engagement party namin? Kung bakit pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao? Muling tanong ni Noah. Patuloy pa rin siyang nakatitig kay Luna.
na hanggang na mga oras na iyon ay tuloy pa rin sa pakikipagpalitan ng tingin sa kanya. Siya ba talagang hindi sumipot sa kasal niya, sir? O kayo? Diretsahang sabi ni Luna. Natigilan si Noah. Oo, si Ma'am Colleen ang hindi nagpakita. Pero sariling desisyon niya kaya talaga na hindi kayo siputin o desisyon ninyo? Sa bagay, hindi ko naman kayo masisisi, sir. Lalo pa sa dami ng iskandalo na nakakabit sa pangalan ng pamilya ni Ma'am Colleen. Korupsyon, mga tumalbog na tseke, at lalo ang mga kalidad ng proyekto ng pamilya nila. Hindi kumibo si Noah. Pero ilang sandali lang ay sumilay ang pusong ngiti sa mga labi nito. Tama nga ang desisyon kung ikaw ang alukin ko ng kasal. Very good, Luna. Sabi ni Noah saka mabilis na tumayo mula sa pagkakaupo sa mesa ng dalaga at naglakad papunta sa mismong table nito. Presko siyang naupo sa kanyang swivel chair tsaka kunwari ay inabala ang sarili sa kanyang computer. Pero ang totoo niyan ay gusto niya lang makalayo agad kay Luna dahil masyado siyang distracted. Distracted siya sa amoy nito, sa mukha nito, at lalo na ang ibabaw ng dibdib nitong bahagyang nakalitaw sa sweetheart top na suot ng dalaga ng araw na iyon. Ganon din naman si Luna. Nakahinga siya ng maluwag nang umalis sa kanyang harapan ang kanyang boss na hindi niya may paliwanag kung bakit wala naman itong kakaibang ginagawa pero pakiramdam niya ay inaakit siya nito. Pagkalipas ng ilang oras ay sabay na tumayo sina Noah at Luna. Iyon na kasi ang oras ng pagdating ng mga malalaking investors ng kumpanya. Kailangan nilang magkaroon ng emergency meeting dahil sa intrigang dala ng sudden engagement ni Noah sa kanyang sekretary. Ready? Tanong ni Noah kay Luna. Nakangiting tumango si Luna at ang dalaga pa mismo ang pusang humawak sa braso ng binata para ipakita sa mga tao ang sweetness nilang dalawa. Iyon mismo ang gusto ni Noah kay Luna. Walang arte sa katawan ng dalaga. Alam nito ang role nito sa mga kaganapan. Kung kailangan nitong maging sekretary ay gagawin nito. Kung kailangan nitong maging leader sa kumpanya ay kaya niya. At ngayong kailangan nitong maging affectionate fiancé kay Noah ay walang duda ang binata na magagampanan iyon ni Luna. Pagpasok nila sa maluwag at malaking meeting room ng kumpanya ay agad na tahimik ang mga tao doon. Kasabay ng pagtahimik nila ay ang paghigpit ng hawak ni Luna kay Noah. Ayaw man ng dalaga ay pawang nakaaangat sa lipunan ang mga taong kaharap niya, lalo na ang nanay at tatay ng lalaking kasama niya. Never siyang kinabahan tuwing kakaharapin niya ang mga taong ito para sa mga project presentations. Pero ng oras na iyon ay hindi siya naroon bilang sekretarya ni Noah, kundi bilang mapapangasawa nito. Mabilis na bumalik ang ingay na maglakad sila ni Noah papunta sa harap. Umani sila ng iba't ibang mga tanong, gaya nung kung bakit silang dalawang magpapakasal, kailan pa nagsimula ang relasyon nila, at kung anong kagandahang hatid ng kanilang relasyon sa kalagayan ng kanilang kumpanya. Pero bigla silang tumahimik lahat nang iangat ni Noah ang kanyang kamay bilang senyales na kailangan nilang manahimik. Magandang umaga. I believe lahat kayo ay batid na ang nalalapit naming pag-iisang dibdib ni Luna. I wanted to believe na kaya kayo nagpatawag ng emergency meeting ay para i-congratulate kami ng fiancé ko. Pero base sa mga narinig kong katanungan, ay mukhang hindi natutuwa ang marami sa inyo of my decision to make my marriage life into serious matter. Panimula ni Noah. But what about Miss Colleen Dominguez? Napakaganda ng plano sa oras na mag-merge ang Dominguez Company at ng kumpanyang ito, sabi ng isang babaeng investor. Nagtanguan naman ang mga kasama nito. Tama, lalo pa't maganda mga project proposals ni Arnulfo Dominguez once na matuloy na ang merging ng kumpanya. I feel like we're wasting so much opportunities here dahil lang hindi na matutuloy ang kasal. Sabi naman ng isang matandang kalbo na pinaka-close sa pamilya ni Colleen. Sa halip na sumagot ay tumawa ng nakakainsulto si Noah. Natahimik ang mga tao. Si Luna naman ay napangiti din dahil sa sinabi ng matanda at dahil na rin sa reaksyon ni Noah. May nakakatawa ba sa sinabi ko, Miss Mendoza? Tanong ng matandang kalbo kay Luna. Mabilis na nawala ang ngiti sa labi ni Luna.
Pero nang makita niya ang pagtango sa kanya ni Noah na isang senyales na encouragement para sa kanya ay preskong sumandal si Luna sa kanyang swivel chair. Saka pinag-cross ang kanyang mahabang hita. I'm sorry for laughing, Mr. Ramos. Pero opo, nakakatawa po ang sinabi ninyo. Mabilis na nawala ang ngisi sa labi ng matanda. Hindi ko kasi alam kung saan o alin ang maganda sa mga project proposals ni Mr. Arnolfo Dominguez, given the kind of background that he has. Sa dami ng mga palpak na proposals at projects niya sa ibang kumpanya? Really? Nagtitiwala pa rin kayo sa kanya? Pagtatanong dito ni Luna. Pero sa halip ng papahiya ay tumawa pabalik ang matandang tinawag ni Luna na Mr. Ramos. Hindi porke pumalpak ang mga proyekto ni Arnulfo ay ibig sabihin ay mas mainam ka na kaysa sa dalaga niyang si Colleen, iha. You're not any better. Mas mayaman pa rin ang pamilya ni Colleen kaysa sa'yo. Sino ka ba? Do you even have any money? Carlo, Linda, pina-background check niyo ba ang babaeng ito? Sabi ng matanda sa magulang ni Noah. Parang nanigas si Luna sa kanyang kinauupuan. Hindi niya alam kung bakit pero lubhang naapektuhan siya sa mga insultong binitawan ng matanda. Sumabay pa ang mga tawanan ng mga nakarinig dito. Subalit paglingon ni Luna kay Noah ay nakita niyang kung paano nagsilubong ang mga kirinto dahil sa insultong binitawan ng matanda. Muling nagsalubong ang mga mata ni na Noah at Luna. At doon ay sinanyasan siya ng binata na sagutin si Mr. Ramos. With all due respect, Mr. Ramos, what money are you talking about? Anong pera ni Sir Arnulfo ang sinasabi mo, sir? Ang pera bang gagamitin niya para isalba ang pangalan niya? Once na nagsimulang demandahan dahil sa damages ng mga projects niyang pumalpak. And please, huwag niyo pong questionin ang kawalan ko ng pera na para bang hindi kayo aware sa laki ng naiambag ko sa kumpanya. Our records and documents can prove kung magkano ang itinaas ng revenue ng kumpanyang ito when I started working as its personal secretary. And with the marriage in hand, for sure, mas lalago pa ito. Right, Noah? Malawak ng umiti si Noah matapos magsalita ni Luna. Tila ba tuwang-tuwa ang binata kahit pa pinahiya ni Luna ang isa sa malalaking investors ng kumpanya. Marami pang sumunod na diskusyon pagkatapos nun. Pero wala lang sumubok na insultuin si Luna pagkatapos ng mga salitang binitawan ng dalaga. Ang mga magulang naman ni Noah na sina Carlo at Linda ay walang kibo sa nangyari, na para bang wala lang sa mga ito na si Luna ang papakasalan ng kanilang anak. Walang mapagsidla ng saya ni Noah nang matapos ang conference. Aniya ay matagal nang mainit ang ulo nito kay Mr. Ramos dahil sa pagiging mapapel ng matanda tuwing board meeting. Kaya nang masupalpal ito ni Luna kanina ay tuwang-tuwa si Noah. Come on, hindi ka naman malalasing. You can just order ladies drinks if you want. Pagpupumilit ni Noah kay Luna. Kanina niya pa inaaya ang dalaga na samahan siyang pumunta sa isang exclusive na club sa Makati para i-celebrate ang pagkakapahiya ni Mr. Ramos. Sabi ni Noah ay madalang yun mangyari, kaya dapat lang na i-celebrate nila ang pagkakataong yun. Iba't ibang palusot na ang sinabi ni Luna kay Noah. Sabi niya ay wala siyang damit na pang club. Sabi ni Noah ay bibilhan siya nito. Sabi niya ay hindi siya papayagan ng kanyang magulang. Sabi ni Noah ay willing siyang ipaalam ito. Sinabi niya rin na marami pa siyang tatapusin na trabaho kinabukasan. Sabi naman ni Noah ay willing itong ibigay sa kanyang araw bilang day off. Sa huli ay wala nang nagawa pa si Luna kundi sumama kay Noah. Pagpasok nila sa club ay agad nagtakip si Luna ng kanyang tenga. Malakas ang musika sa loob at nakakabulag ang mga patay-sinding ilaw. Umaapaw din ang pinaghalong amoy ng alak at sigarilyo sa lugar, kasabay ng ingay ng mga tao. Habang nag-obserba si Luna sa lugar ay naramdaman niya ang pagkapang ng kamay ni Noah papunta sa kanyang bewang. Agad siyang napatingin sa binata. Pero wala sa kanyang atensyon nito, kundi sa grupo na nag-aabang sa paglapit nila. Pamilyar kay Luna ang mga taong naghihintay sa kanila dahil pawang anak mayayaman ang mga ito. Noah, pare! Sa wakas naman at pinaunlakan mo na rin ang invitation namin.
sabi ng isang lalaki sabay yumakap kay Noah. Yumakap pabalik dito si Noah pero agad din nitong ibinalik ang pagkakahawak kay Luna. Mabilis na nagpalitan ng tingin ang mga ito. So, mukhang totoo nga na nakahanap ka kaagad ng bago just 2 days pagkatapos kang hindi siputin ni Colleen sa engagement party nyo. Tanong ng isang babae saka tiningnan si Luna mula ulo hanggang paa. Kung may isang bagay na confident si Luna bukod sa kanyang utak, iyon ay ang kanyang itsura. 5'7" ang kanyang taas at balingkinitan ang kanyang katawan. Lumaki din siya sa isang middle class na pamilya kaya kahit papano ay afford niyang bumili ng mga produkto para sa kanyang balat. Kaya ng oras na iyon ay alam niyang walang maipipintas sa kanya ang babae. Tumawa ang lalaking sumalubong kay Noah ng yakap. It's actually a blessing in disguise na hindi siya sinipot ni Colleen. No offense pare. Pero sa dami ng iskandalong nakakabit sa pamilya na Colleen, hindi worth it pare. Sabi ng lalaki. Sumang-ayon naman ang iba nilang kasama. Ngumiti si Noah. Siguro it's better that we stop talking about Colleen lalo na nandito ang fiancé ko. Sagot ni Noah. Sumipol ang isang lalaki. Muling pinagapang ni Noah ang kamay niya patungo sa bewang ni Luna, saka ito hinapit palapit sa katawan niya. Guys, this is Luna, fiancé ko. Luna, these are my friends from college. Mabilis na inilahad ng mga lalaki ang kanilang mga palad upang makipagkamay kay Luna. Ayon kay Noah ay naging kaklase niya ang mga ito mula kolehiyo hanggang sa nagkatrabaho sila. Dumalang lang umano ang pagsama-sama ni Noah sa kanila dahil sa dami ng inaasikaso niya sa trabaho. Nang mabigyan sila ni Noah ng upuan ay mabilis na dumating ang mga alak. Subalit ang naging maagap ang binata sa pagsasabi sa waiter na nagsaserve sa kanila na pawang ladies drinks lang ang ibibigay nito kay Luna. Si Noah naman ay puro hardcore na alak ang kinukuha. Masaya itong nakikipagkwentuhan sa mga kasama, subalit hindi ito umalis sa tabi ni Luna. Madalas din na napupunta sa usaping business ang kwentuhan nila. At sa lahat ng pagkakataon ay laging hinihingi ni Noah ang opinyon ni Luna. Sa totoo lang ay malaking bagay iyon para sa dalaga. Dahil hindi niya nararamdaman na out of place siya sa lugar dahil sa effort ni Noah na isali siya sa lahat ng usapan. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi na mabilang ang alak na nainom ni Noah at hindi na rin namalayan ni Luna na hindi na ladies drinks ang kanyang iniinom. Pero dahil nagustuhan naman ng dalaga ang lasa ng mga inuming iyon, ay pinili na lang niyang enjoyin ang mga ito. Hanggang sa sumapit ang oras ng kanilang pag-uwi. Mabuti na lamang at palaging merong nakasunod na personal bodyguard kay Noah kaya hindi problema ni Luna kung paano sila uuwi ng oras na iyon. Bagaman nahihilo ay sinikap ng dalaga na alalayan si Noah sa pagpasok sa kotse. Mabilis din siyang inabutan ng plastic bag ng bodyguard na nagsisilbing driver nila ng oras na iyon dahil nagsimula ng magsuka ang binata. Pagdating sa condo unit ni Noah ay si Luna na rin ang umasikaso sa kanya. Agad siyang kumuha ng maligamgam na tubig saka pinunasan ang mukha ng binata para kahit papano ay maginhawaan ang pakiramdam nito. Pagkatapos noon ay kumuha din siya ng pamalit nitong t-shirts at shorts. Hoy, bakit mo ako inuhubaran? Bawal yan ah. Hindi pa tayo kasal kaya hindi mo pa ako pwedeng hubaran. Lasing na tanong ni Noah kay Luna nang akmang tatanggalin ng dalaga ang butones ng polo na suot ng binata. Natawa naman si Luna. Bibihisan lang kita sir, huwag kang mag-alala. Sabi ni Luna dito saka muling inabot ang butones ng damit nito. Pero muli na namang umiwas si Noah. Ang unfair! Bakit ako lang ang naguhubad? Halika, huhubadan din kita. Sabi ni Noah saka mga hawakan ng blusa ni Luna pero malakas na inihampas ni Luna ang t-shirts at shorts ni Noah sa mukha nito. Mabilis na nalukot ang mukha ng binata. Umayos ka nga. Nakainom ka lang kung ano-ano nang sinasabi mo. O sige, ikaw na magtanggal niyang polo mo. Sabi ni Luna saka padabog na binitawan ang butones ni Noah. Pero nagulat ang dalaga nang abutin ni Noah ang mga kamay niya saka dahan-dahang inilapat sa mga butones sa kanyang katawan. Kung kanina ay iritable si Luna dahil hindi mapakali si Noah,
Nang oras na iyon ay nakaramdam ng kakaibang init ang dalaga. Hindi niya alam kung bakit parang sensual ang pagkakahawak sa kanya ng binata ng oras na iyon. Pero sa halip na pagtuunan ng pansin ang nararamdaman niya, ay minadali na lang ni Luna na bihisan si Noah. Bagaman nanginginig ang kanyang kamay, ay sinikap niyang tanggalin ang mga butones nito. Pagkatapos ay sinuot niya ang t-shirt sa ulo nito. "Huwag kang pumitig," sabi ni Luna kay Noah saka ito inirapan. Pero sa halip na magalit ay tumawa ang binata. Mabilis itong nahiga saka iniunan ang mga braso sa kanyang ulo. Lumitaw tuloy ang magandang forma ng mga muscles nito sa braso. Kaya mabilis na namang umiwas ng tingin si Luna. "Alam mo, hindi ko alam kung nasan na ako ngayon kung hindi ka nagtrabaho sa kumpanya," sabi ni Noah habang nakapikit. Nilingon siya ni Luna. "My dad was very disappointed of me back then. I was so impressed sa lahat ng project proposals ni Arnulfo, kaya lahat yun in-approve ko. Pero palpak pala lahat. Pero sa halip na si Arnulfo ay ako ang sinisi nila. They were all questioning me kung bakit hindi ko inaral ang mga projects bago ko inaprubahan." Pagpapatuloy ni Noah. "Pero noong dumating ka, nakita mo ang mali sa mga project proposals. Nakabawi ako kay Arnulfo, pero hindi pa rin sapat. Gusto ko pang gumanti sa kamuntik na pagsira niya sa mga plano ko sa kumpanya. At ikaw, Luna, ang tutulong sa akin." Sumilay ang ngiti sa labi ni Noah. Nakapikit pa rin ito ng oras na iyon kaya malaya si Luna na matitigan ang mga labi nito. "Kaya madalas pumunta si Colleen sa office, para asarin ka. Just to see kung anong pwedeng hanapin na butas against you para maalis ka as my secretary. Pero you were so efficient kaya wala siyang nagawa," sabi ni Noah sa nagmulat na mga mata. Hindi inaasahan ni Luna ang biglang pagmulat ng mga mata nito, kaya hindi agad siya nakaiwas. Ganon din si Noah. Hindi nito inaasahan na ang nakatitig na si Luna sa kanya makikita niya pagmulat ng mga mata niya. Hindi alam ng binata, pero tila ba pumilis ang tibok ng puso niya ng oras na iyon. Tila numipis din ang hangin sa loob ng silid, dahilan para bumilis ang paghinga niya. Napatitig si Noah kay Luna. Doon niya muling napansin ang mantsa na iniwan ng puling lipstick nito sa kanyang labi. Napakaganda din ng pagkakasabog ng buhok nito sa kanyang magandang balikat. Wala na ang pagkakakulot nito pero maganda pa rin ang tikwas ng dulo ng mga buhok ng dalaga. At nang bumaba pa ang kanyang tingin, ay napahugot ng malalim na hininga si Noah. Nakikita kasi ang ibabaw ng dibdib ni Luna sa dress na suot nito. Pero dahil siguro sa pag-aasikaso nito sa kanya kanina, ay hindi nito namalayang mas malaking parte na ng cleavage nito ang naka-expose. Napapikit ang binata, pero muli siyang nagmulat nang mapansin din ang mabilis na paghinga ni Luna. Patunay na pareho silang nakakaramdam ng init ng oras na iyon. Pero sa halip ay biglang tumayo si Luna. Uuwi na ako. Magbubook na lang ako ng sasakyan pauwi," sabi niya saka natatarantang dinampot ang maliit na bag niya sa kama. Pero sa muling pagtayo niya ay siya ring pagtayo ni Noah saka siya hinawakan sa kamay. "Uuwi na ako. Okay lang. Meron pa namang sasakyan pag ganitong oras," sabi ni Luna. Pero wala doon ang atensyon ni Noah. Ang atensyon niya ay sa mga mata ng dalaga na hindi makatingin sa kanya. At sa labi nitong nangingibabaw ang kulay ng mga oras na iyon. Hindi makatingin si Luna kay Noah. Pero nang unti-unting hinawakan ni Noah ang kanyang baba para iangat ang tingin niya dito, ay hindi na nakatakas pa ang dalaga. "Uuwi na ako, Noah," sabi ni Luna. Pero maging siya man ay hindi kumbinsido sa kanyang sinasabi dahil taliwas sa kanyang salita ang ikinikilos niya. Hindi niya alam kung impluwensya ba ng alak o sadyang matagal nang naipon ang panahon ng kanyang pag-iisip kung dadating ba sa oras na matitikman niya ang mga labi ng binata. Kaya siya nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang mga labi ng kanyang amo.
Paggising ni Luna ay ang mamahaling mga muebles ang unang nabungaran niya. Hindi pamilyar sa kanyang lugar kaya kinabahan siya. Pero mabilis na bumaha sa alaala niya kung nasaan siya kaya agad din iyong nawala. Ang sunod niyang napansin ay ang makapal na kumot na nakatakip sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon at halos gusto niyang iumpog ang kanyang ulo nang makumpirmang wala siyang suot ng mga oras na iyon. Diyos ko, Luna, ano bang pumasok sa utak mo at ginawa mo yon? Sabi ni Luna sa kanyang isip. Mas lalo pa siyang mapangiwi nang makita niya ang bra at panty niyang nagkalat sa lapag, habang ang damit niya naman kagabi ay parang papel na nakasabit sa single sofa malapit sa kama. Isa-isa niyang dinampot ang mga iyon. Hinila niya rin ang kumot at ibinalot sa kanyang katawan. Nang madampot ang mga damit ay naglakad siya palabas ng kwarto. Bagaman haramdam ni Luna na wala siyang kasama ng mga oras na iyon, ay hindi niya pa rin mapigilang ma-disappoint nang hindi makita si Noah sa loob ng condo unit nito. Paglabas niya sa kwarto ay nakita niya ang tatlong paper bag na nasa table sa kusina. Tiningnan ni Luna ang mga yon. Meron isang pares ng damit pang opisina, isang sandal, at isang take-out na breakfast para sa kanya. Nakita niya rin ang isang sticky note sa tabi ng mga paper bags. Kailangan kong bumalik sa office dahil may emergency. Please feel at home. Iyon ang nakasulat sa papel. Ayaw man ni Luna ay hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Mabilis na nagtubig ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ganito ang mangyayari sa kanyang unang karanasan. Hindi naman niya hiniling na magising katabi si Noah. Pero mas lalong hindi niya hiniling na mag-isang gigising pagkatapos ng isang gabi ng mapusok na ugnayan sa pagitan nila. Sa halip na magmukmok si Luna ay minabuti na lang niyang maglinis ng katawan. Nakiligo siya sa banyo at nakigamit na rin ng skincare ng binata. Mabuti na lamang at maalaga sa katawan si Noah kaya meron itong mga produkto na pwedeng gamitin ni Luna ng umagang iyon. Nang makapag-ayos ay bumaba na si Luna sa building. Doon ay naabutan niya ang isa sa mga bodyguard si Noah na binilinan umano nito ng binata na ihatid si Luna sa opisina. Pagdating ni Luna sa opisina ay ang nag-aalalang sina Clara at Christine ang bumungad sa kanya. Diyos ko, Luna, buti na lang dumating ka na. Grabe ang mga pangyayari kanina dito, sabi ni Clara, hindi pa man nakakaupo si Luna. Tinanong ni Luna kung anong nangyari. Si Sir Arnulfo dumating kanina dito, sinugod si Sir Noah. Sinabi niya na magdedemanda daw siya dahil sa damage na nangyari nang hindi natuloy ang engagement party ni Sir Noah at Ma'am Colleen. Sagot naman ni Christine. Ang sabi pa ni Sir Arnulfo ay meron daw siyang ebidensya na si Sir Noah talagang umayaw na matuloy ang kasal nila ni Ma'am Colleen. Sabi pa nga ni Sir Arnulfo ay i-withdraw niya lahat ng investments niya dito. Pati si Mr. Ramos nagbanta na i-encourage ng ibang investors na humiwalay dito sa kumpanya. Sabi naman ni Clara. Tapos dumating din sina Sir Carlo at Ma'am Linda for an emergency meeting. And nagalit sila kasi late nang dumating si Sir Noah. Diyos ko, grabe talaga. Dagdag ni Christine na akala mo ay chismis ang sinasabi nito kay Luna. Para tuloy biglang nakaramdam ng kirot sa ulo si Luna. Minabuti niyang mag-excuse sa dalawa saka dumiretso sa kanyang table. Pero natigilan siya nang makitang nagkalat ang mga papeles sa mesa ni Noah. Mabilis niyang nilapitan iyon para linisin. Dinampot din niya mga folders na naglalaman ng mga financial statements ng kumpanya. Pagkatapos noon ay kumuha siya ng wet wipes para alisin ang alikabok na kumapit sa mga nahulog na boxes. Pero agad siyang natigilan nang bumukas ang pinto at pumasok si Noah. Salubong ang kilay nito at tila ba handa itong buguhan ng apoy ang sinumang humarang sa kanyang daan. Pero bahagyang natigilan si Noah nang maabutan siyang nakaupo at dinadampot ang mga nagkalat na gamit. Ngunit saglit lang iyon dahil mabilis na itong naglakad sa kalumapit sa mesa at naghalungkat muli sa mga papeles na naroon. Dahil sa pagmamadali ay muli na namang tumapon ng ibang papel. Muling umupo si Luna at tinampot muli ang mga nahulog na papeles. Pagkalapag niya sa mga yon sa mesa ni Noah ay patong na mga folders naman ang sunod nitong nahulog. Pwede ka namang magdahan-dahan sa pagkilos para hindi matapon ang mga yan. Masungit na sabi ni Luna. Pero tiningnan lang siya ng binata. Wala akong oras para magdahan-dahan. There is an emergency going on.
sabi ni Noah saka naupo at nagsimulang pumirma sa mga papeles na hawak niya. Masyado bang emergency para hindi mo ako nagawang hintayin na magising after what happened between us last night? Puno ng emosyon na sabi ni Luna. Pareho silang natigilan ni Noah. Hindi alam ng dalaga kung saan siya humugot ng lakas ng loob na sabihin yon kay Noah, habang ang binata naman ay hindi alam kung paano sasagutin si Luna. Promise Luna, tatapusin ko lang to, sabi ni Noah nang hindi man lang nililingon ang dalaga. Dahil sa sama ng loob ay mabilis na dinampot ni Luna ang kanyang shoulder bag saka nagmamadaling tumakbo palabas ng opisina. Mabilis siyang sumakay ng elevator. Pero bago pa man tuluyang magsara ang elevator ay nakita pa ni Luna si Noah na umahabol sa kanya. Pero huli na ang lahat. Tuluyan nang sumara ang elevator kasabay ng pagbuhos ng mga luha ng dalaga at pagkabasag ng kanyang puso. Ilang araw nang hindi pumasok si Luna sa opisina. Sunod-sunod na emails, text messages at tawag ang natanggap niya galing kina Clara at Christine. Pero ni isang mensahe ay wala siyang natanggap mula kay Noah. Dahil dito ay mas lalo pang nadurog ang puso ng dalaga. Pakiramdam niya ay tila siya isang basahan na pagkatapos gamitin ay itatapon na lang. Pero kahit durog na durog ang puso ng dalaga ay wala siyang choice. Meron siyang mga bayarin na kailangan bayaran at kailangan niya ng pera pampagamot sa kanyang nanay na may sakit sa puso. Kaya kahit labag man sa puso ni Luna, ay pumasok na siya pagkatapos ng isang linggong pag-absent sa opisina. Nanlaki ang mga mata ni na Clara at Christine pagkakita kay Luna na lumabas ng elevator. Mabilis na nagtinginan ng dalawa bago nilapitan ang dalaga. Luna, okay ka na ba? Wala ka na bang sakit? Tanong ni Clara sa kaniyakap si Luna. Yumakap naman dito pabalik ang dalaga. Hindi niya alam kung saan galing ang kwento na nagkasakit siya, pero sinakyan niya na lang iyon. Okay na ako. Kayo, kumusta dito? Tanong niya sa dalawa. Okay naman kami pero grabe ang tension nitong nakarang linggo, Luna. Mainit lagi ang ulo ni Sir Noah tapos palaging nag-overtime, sabi ni Christine. Oo nga eh. Ang balita, pressure daw si Sir na ayusin yung naging away nila ni Sir Arnulfo, pero ayaw pumayag ni Sir Noah. Kaya kailangan niyang i-convince ang buong board na huwag mag-withdraw na investments. Dahil kung hindi, lagot talaga tayong lahat. Parang naiiyak na sabi ni Clara. Actually, Luna, nandito na si Sir Noah. Nagulat nga kami ni Clara dahil mas maaga pa siyang pumasok sa amin. Pero huwag ka mag-alala. Na-ready na namin lahat ng presentations na kailangan ngayong araw kaya wala ka nang aalalahanin. Bumilis agad ang tibok ng puso ni Luna. Pangalan pa lang ng boss niya ay lubhang apektado na siya. Paano pa kaya kapag nakita niyang muli ito pagkalipas ng isang linggo? Sige, pasok na ako. Para alam ko din kung may kailangan pa akong asikasuhin, sabi ni Luna. Lalakad na sana siya nang hawakan siya ni Christine sa kamay. Hindi sa nakikialam ako, Luna, pero kakampi mo kami ni Clara dito. Kung hindi ka okay kay Sir at ayaw mo na dito, sabihan mo lang kami. Suportado ka namin ni Clara, sabi ni Christine. Ngumiti sa kanya si Luna at nagpasalamat bago tuluyang pumasok sa loob ng opisina ni Noah. Pagbukas ni Luna ng pinto ay agad niyang nakita si Noah na nagkukumahog na nag-aayos ng mga papeles sa mesa nito. Napakagwapo nito sa suot nitong tuxedo, pero nakakatakot ang itsura nito dahil sa salubong nitong mga kilay. Hindi ba sabi ko ay ayoko ng istorbo? Kung sino man niyang dumating ay sabihin niyong wala akong panahon sa kanila, sabi ni Noah nang hindi nag-aangat ng tingin. Hindi kumibo si Luna. Hindi rin siya gumalaw. Dahil doon ay nag-angat ng tingin sa kanya si Noah. Natigilan ang binata nang makita si Luna. Bigla itong napatayo at bahagyang nanlaki ang mga mata na nakatingin sa dalaga. Lumunok ito ng ilang beses na parang kinakabahan. Dumampot na isang folder, saka mabilis na lumapit kay Luna na parang yayakapin ito. Pero bumagal ang hakbang ng binata nang makalapit ito kay Luna. Biglang nawalang emosyon sa mukha ni Noah. Tiningnan niya sa mukha si Luna. It's good that you're back. Ayusin mo ang paper na ito para sa presentation mamaya.
Gusto ko ng perpekto at maayos na files dahil ayaw kong may mahanap silang butas laban sa akin. Ayusin mo ang trabaho mo, sabi nito saka mabilis na tinalikuran ang dalaga. Agad na nagtubig ang mga mata ni Luna. Pagkatapos ng isang linggo na hindi nila pagkikita, ay iyon lang pala ang sasabihin sa kanya ni Noah. Hindi man lang ito nangamusta o ano. Ayaw ni Luna na makita ni Noah na nasaktan siya sa ikinilos nito. Kaya sa halip na manatiling nakatayo ay mabilis siyang lumapit sa mesa niya saka binuksan ang kanyang desktop. Iyon naman ang role niya sa kumpanya ang maging sekretarya ni Noah. Kaya kahit pa masamang loob niya sa ginawa nito sa kanya, ay wala siyang magagawa dahil isa lang siyang sekretarya. Mabilis na lumipas ang oras. Nang sumapit na ang board meeting ay sabay na tumayo ang dalawa. Akmang lalabas na si Luna nang bigla siyang mapatigil dahil hinila siya sa braso ni Noah. Luna, parang kinakabahan na sabi ni Noah. I know masamang loob mo sa akin, but just for today, we really have to perform good. Promise pagkatapos nito, babawi ako sa'yo. Sabi niya saka mga hawakan sa braso ang dalaga. Pero agad itong napatigil nang pumasok si Christine. Nagulat si Christine sa eksenang dinatnan. Pero agad itong nag-iwas ng tingin tapos kunwari ay walang nakita. Sorry sir, pero kompleto na po ang board members. Kayo na lang po ang kulang. Wala nang nagawa pa si Noah. Labag man sa loob ay binitawan niya si Luna saka sila nagtungo sa conference room. Sinundot ni Christine ang tagiliran ni Luna saka nag-usisa sa eksenang naabutan sa loob ng opisina. Pero nagkibit balikat lang si Luna. Pagdating nila sa conference room ay naramdaman agad ni Luna ang tensyon doon. Subalit mas doble ang tensyon na nararamdaman niya dahil sa kaibang tingin na ibinibigay sa kanya ng mga tao doon. Napansin niya rin ang bulungan ng ilan sa mga ito habang nakatingin sa kanya. Miss Luna Mendoza, long time no see. Nakangiting bati ni Mr. Ramos sa dalaga. Ayaw man ni Luna ay kusang umangat ang isang kilay niya. Pakiramdam niya ay kayang-kaya niyang bugahan ng apoy ang matanda ng oras na iyon at mas lalo pang ubusin ang mga buhok nito sa ulo. Good luck with your presentations today. Sana nag-ready ka. Baka kasi sa halip na isang linggo lang ang leave mo ay maging habang buhay na. Dagdag na sabi ng matanda, saka parang natatawang umupo. Mabuti na lang ng oras na iyon ay abala si Noah sa pag-ayos sa harap, kaya hindi niya narinig ang sinabi ni Mr. Ramos. Nang makapwesto ang lahat ay agad sinimulan i-discuss ni Noah ang kanyang proyekto. At base sa pagkakaintindi ni Luna sa mga nangyayari, ay mukhang kine-question ng buong boards ang kakayahan ng binata na palaguhin palalo ang kumpanya. You know, Mr. Morgan, we do not have doubt in your skills and plans for the company. Pero ang tanong, are you capable na makainganyo pa ng mga mag-i-invest sa kumpanya? There's no doubt with your name. Pero to think na you have let go of Miss Dominguez, especially knowing the influence ng pamilya Dominguez, sabi ng isang matanda na nagngangalat ng Narsisa nang matapos ang presentation ni Noah. Tumango naman ng iba. I agree with Madam Narcisa, Mr. Morgan. I'm sorry, Carl and Linda. I have been confident sa skills ng anak niyong si Noah, pero hindi sa puntong ganito. May vision tayo para sa kumpanyang ito at iyon ay palawakin ng ating impluensya. At hindi natin magagawa yon if she settles with someone na walang impluensya. Sunod na sabi ng isa pang medyo mas batang babae sa tiningnan si Luna. Pinagsalubong ni Luna ng mariin ang mga ngipin niya para pigilan ang sarili na magbitaw ng masakit na salita sa mga taong pasimple siyang inaalipusta ng oras na iyon. Tiningnan ni Linda si Luna. What can you say about that, Miss Mendoza? Tanong nito. Tumawid ng upo si Luna. Saka nagkibit balikat. Hindi ko alam, ma'am. Pero sa pagkakaintindi ko, hindi naman talaga impluensya ang habol ng boards. I think takot lang po sila kay Mr. Arnulfo Dominguez. Matapang na sagot ni Luna. Lumakas ang bulungan ng mga tao, habang si Linda ay tumaas ang kilay. Kasi kung usapang impluensya lang naman po, may ibang kumpanya dyan na mas maimpluwensya kaysa sa mga Dominguez. Pero they keep pushing Noah to Colleen. At doon po ako nagtataka, ma'am. Kung gusto nila ng maimpluwensyang pamilya, bakit hindi doon sa walang sabit?
sabi ng dalaga na nagpatahimik sa buong conference office. And they think na wala akong impluensya. Totoo naman, pero once I am married to Noah, once na mapalitan ang apelyido ko, sino kaya ang mas magiging maimpluwensya sa amin? Sabi ni Luna. Si Noah ay pasimpleng ngumingiti habang nakatayo sa podium, habang ang ibang matatanda sa boards ay nanlalaki ang mga mata dahil sa sinabi ni Luna. Mabilis na tumayo si Mr. Ramos at dinuro si Luna. Pero nabaling ang atensyon ng dalaga nang magsimulang mag-vibrate ang kanyang personal phone na hawak niya ng oras na iyon. Mahigpit ang kanyang bilin sa kanilang bahay na huwag siyang tatawagan kapag nasa trabaho siya, lalo na kung hindi emergency. Kaya bigla siyang nakaramdam ng takot nang magsimulang tumunog ang kanyang cellphone. Maya-maya ay isang mensahe ang kanyang natanggap. Nagkakagulo sa loob ng conference room ng oras na iyon dahil pilit pinapakalma ng mga tao si Mr. Ramos na galit kay Luna. Pero wala na doon ang atensyon ng dalaga dahil pagkabasa niya pa lang sa text message na natanggap niya ay mabilis siyang tumayo saka kumaripas ng takbo. Wala siyang ibang nasa isip ng oras na iyon kundi ang makapunta sa hospital at makita ang kanyang ina. Mabilis na umagos ang luha ni Luna pagkababa niya sa building. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at hindi siya makapag-isip ng maayos. Pilit siyang nag-book ng masasakyan at pumapara ng taxi pero walang humihinto sa mga ito. Hanggang sa isang pamilyar na kotse ang huminto sa kanyang harap at halos dumoble ang luha ng umagos sa pisngi ng dalaga nang makita na si Noah ang nakaupo sa driver's seat ng sasakyan. Mabilis na sumakay si Luna saka sinabi kay Noah ang pangalan ng hospital. Pagkatapos nun ay mariin muling pumikit ang dalaga at nagdasal na sana ay maging maayos ang lagay ng kanyang nanay. Ilang minuto lang ay mabilis na silang nakarating sa hospital. Agad tumakbo sina Luna at Noah papunta sa loob. Pagdating nila ay nalaman nila na hindi pa inaasikaso ang nanay ng dalaga dahil kulang pa ang pinang-down ng kapatid ni Luna sa pagpapaopera nito. Pero isang dokumento lang na pirmado ni Noah ang inilabas nito ay mabilis na nagkumahog ang mga staff ng hospital na asikasuhin ang kanyang nanay. Naging mabilis ang mga pangyayari. Ipinasok sa loob ng operating room ang kanyang ina habang ang kanyang kapatid naman ay nagpaalam para umuwi at manguhan ng mga gamit sa bahay. Nangihina na naupo si Luna sa isa sa mga bench ng private hospital. Hindi niya alam kung anong iisipin ng mga oras na iyon. Subalit nang maramdaman niya ang isang kamay na humaplos sa kanyang palad, ay parang nakahanap ng kakampi si Luna. Naiiyak niyang tiningnan si Noah na ng oras na iyon ay nakaupo sa kanyang katabing upuan at awang-awang nakatingin sa dalaga. Hindi na nakatiis pa si Luna. Mabilis niyang niyakap si Noah saka umiyak sa balikat nito. Hindi niya alam ang iisipin niya kaninang natanggap niya ang mensahe na natagpuang walang malay ang kanyang nanay. Alam niyang mahalaga ang meeting na kanyang iniwanan at inaasahan niyang lubhang magagalit sa kanya si Noah. Kaya hindi niya inakalang ang maging ito mismo ay umalis sa mahalagang meeting at piniling samahan siya sa mga oras na iyon. Tama na Luna, magdadasal tayo. Magiging okay din ang mama mo, okay? Pag-alwa sa kanya ni Noah. Pero ng oras na yon ay walang salita ang makakatanggal sa takot sa dibdib ni Luna. Takot na mawala ang nag-iisang tao na siyang dahilan kung bakit niya tinatanggap ang mga masasakit na salita laban sa kanya sa opisina. Pero lubha ang pasasalamat niya dahil kahit papano ay alam niyang meron siyang kakampi ng mga oras na iyon. Lumipas ang mga araw. Tagumpay ang operasyon na ginawa ng mga doktor sa nanay ni Luna. Hindi rin siya ng problema sa bills nila sa hospital dahil umano sa dokumento na ibinigay ni Noah. Inilagay din sila sa pinakamaayos na kwarto na may pinakamaayos na amenities sa buong hospital.
Araw-araw ding dumadalaw doon si Noah at madalas na may mga dala itong pagkain at mga prutas na para sa kanya at para sa nanay niya. Pero ganun pa man ay hindi alam ni Luna kung anong estado nilang dalawa o kung ano sila o kung may trabaho pa siya. Nagsimula na ring mag-usisa ang kanyang ina kung bakit araw-araw na dumadalaw sa kanilang binata, kung bakit hindi siya pumapasok sa opisina, at kung saan kumukuha ng panggastos sa pagpapagamot ng ina. At upang matuldukan na ang mga tanong ng kanyang nanay, ay pinili ni Luna na pumasok na sa trabaho ng sumunod na araw. Pagdating ni Luna sa gusali ng kanilang opisina ay naramdaman niya agad ang kakaibang atmosphere doon. Malungkot ang mga tao at hindi katulad dati na tila ba puno ng buhay ang kumpanya. Luna! Naiiyak na sabi ni Clara pagtapak niya sa palapag nila. Agad itong lumapit sa kanya. Luna, ang daming nag-withdraw sa mga investors ng kumpanya. Tapos ang dami na ring na-layoff ng mga empleyado, sabi ng dalaga. Agad nakaramdam ng lungkot si Luna. Hindi niya akalaing ganito na ang nangyayari sa opisina sa mga panahong nasa hospital siya nagbabantay sa kanyang ina. Si Christine, nasaan? Tanong ni Luna. Pero umiling si Clara. Kahapon na ang huling araw niya dito sa opisina, Luna. Kasama siya sa mga natanggal. Sabi niya, i-message niya lang niya tayo once na makapag-settle siya sa bago niyang trabaho. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Luna. Matagal silang nagsama-sama ni na Clara at Christine bilang sekretary sa kumpanya. At ngayong wala na sa Christine ay pakaramdam ni Luna ay nawalan siya ng kapatid sa kanilang trabaho. Pinakalma muna ni Luna si Clara bago siya pumasok sa opisina. Sinabihan na siya ni Clara na naroon na si Noah kaya kahit papano ay hindi na nagulat si Luna sa presensya ng binata. Pagbukas niya ng pinto ay naabutan niya si Noah na nakatingin sa malaking bintana na gawa sa salamin. Mula ceiling hanggang lapag ang design nito kaya kitang-kita ang maraming sasakyan sa baba at mga taong abala sa kanya-kanyang buhay. Nagulat si Noah nang makita siya nito. Mabilis itong tumayo saka lumapit sa kanya. Luna, bakit pumasok ka na? Okay na ba si tita? Nag-aalalang tanong ng binata. Tumango si Luna. Sa kanya diretsang tiningnan si Noah sa mga mata. I'm sorry sa nangyari. Nalaman kong maraming nag-withdraw sa mga investments at marami na ring natanggal sa trabaho. I'm sorry, kasalanan ko. Dapat hindi na natin tinuloy ang plano. Sabi ni Luna habang nagbabadya na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Agad na taranta si Noah. No, wala kang kasalanan. Choice nila yon to withdraw their investments. Tsaka plano natin pareho yon. Wala kang kasalanan, Luna. Sabi ni Noah saka hinawakan ang pisngi ng dalaga. Hindi na napigilan ni Luna ang emosyon. Nagunahang tumulo ang kanyang mga luha at halos hindi na niya matingnan si Noah sa mga mata. Tama naman sila eh. Wala akong impluensya. I'm willing to resign. Kausapin mo uli sila, Noah. Sabihin mo na fraud lang yung plano nating magpakasal. Ibalik mo si Christine dito. Ako, ako na lang ang aalis. Hahanap ako na ibang trabaho and promise. Babayaran kita sa lahat ng nagastos ng kumpanya para sa hospital bill si Mommy. No, wala nga alis Luna. Dito ka lang. Umalis na silang lahat. I'm sorry pero wala akong pakialam kung sino nga alis o sino matatanggal. Pero ikaw Luna, you have to stay. Sabi ni Noah habang mariing nakatingin sa mukha ni Luna na puno pa rin ng mga luha. Kung uulitin ko man lahat ng nangyari ay wala akong babaguhin Luna. Maninindigan pa rin ako na walang lugar sa kumpanyang ito ang mga proyekto ni Arnulfo. Sabi ni Noah. Pero Noah, madaming investors na ang umalis. Siguro kung hindi tayo nagpanggap, siguro mapapalampas nila yung idea na ayaw mo sa mga projects ni Sir Arnulfo. Dapat hindi na tayo nagpanggap kasi ang daming empleyado ang nadamay. Sagot naman ni Luna. Tumango ng daan-daan si Noah. Tama ka, hindi dapat tayo nagpanggap. Sabi ni Noah sa kainalis ang pagkakahawak sa dalaga. Call for an emergency meeting, Noah. Mag-explain tayo sa kanila. Aamin tayo sa totoong nangyayari na nagpapanggap lang tayo. Sabi ni Luna. Pero natigilan siya sa pagsasalita nang hawakan siya ni Noah sa mga kamay. Tama ka, Luna. Umamin tayo.
dahil ayoko nang magpanggap. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng dalaga. Nagsimula na ring bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam ko masamang loob mo sa akin noong iniwan kita nung umaga pagkatapos may mangyari sa atin. But Luna, believe me, hindi ko ginusto yon. That morning, binantahan nila ako na alisin kanila sa kumpanya once na hindi ko makonvince ang boards to continue investing sa company. Masakit sa akin na iwan ka noon kasi alam kong espesyal sa atin ang nangyari. And I am really, really sorry for leaving you, Luna. Buong pusong pag-amin ni Noah kay Luna na ng mga oras na iyon ay hindi makapaniwala sa mga naririnig na salita sa binata. Akala ko ginawa ko lahat ng yun para hindi ako mawalan ng magaling na sekretarya. Pero ngayong nagsisialisan na ang mga empleyado, I realized Luna na okay lang sa aking umalis silang lahat. Basta hindi ikaw. Kasi Luna, I really, really like you. Gusto ko kung paanong hindi ka natatakot sa akin. I like your work ethics. I like everything about you. Kaya please, tigilan na nating magpanggap kasi ako, hindi ko na kayang magpanggap, Luna. Gusto kita. Matagal na ata, sabi ni Noah. Si Luna naman ay hindi pa rin makapaniwala sa mga narinig. Sure ka bang hindi mo naisip na easy akong babae kaya umalis ka noong umaga? Kumunot ang noo ni Noah sa sinabi ni Luna. What? No! Never kong iisipin yan. Sinong lalaki ang baliw na mag-iisip na easy ang babae kung pareho niya namang ginustong nangyari? Sagot ng binata. So, gusto mo yung nangyari? Hindi dahil lasing ka? Isa pang tanong ni Luna. Umiling muli si Noah. Lasing ako, pero I know what I was doing that time. Ginusto ko ang nangyari, Luna. Kasi gusto kita. Sabi ni Noah saka hinawakan muli sa pisnging dalaga. Ikaw, Luna, gusto mo ba ako? Kung hindi mo pa ako gusto, ayos lang sa akin. Alam ko nasaktan kita at marami akong pagkukulang pero hindi na nagawa pang tapusin ni Noah ang kanyang sasabihin dahil mabilis na dinampihan siya ng halik ni Luna sa labi. Gusto kita, Noah. Matagal na. Noon-noon pa. Hindi ko na maalala kung kailan. Basta gusto kita. At kaya hindi ako natatakot sa'yo dahil kailangang may mas manggibabaw na emosyon sa akin kaysa sa pagkakagusto ko sa'yo. Pero ngayon, pwedeng-pwede na. Sabi ni Luna saka muling dinampihan ng halik si Noah. Masaya naman si Noah na tinanggap ang mga halik ng dalaga at buong pusong dinantihan ang mga yon. Napatigil lang ang dalawa sa paghahalikan ng isang mahinang ubo ang narinig nila at halos gustong itago ni Luna ang kanyang muka nang makitang nakatayo sa pinto ang mga magulang ni Noah at mukhang nasaksihan nito ang ginawa nila ng binata. Tumawa lang naman si Noah tapos ay hinila niya ang dalaga palapit sa kanyang magulang. I'm sorry for disturbing you, son, pero I have a surprise for you. Sabi ni Carlos saka inabot ang isang folder sa anak. Excited iyong binuksan ni Noah at nang mabasa ang laman ng folder ay malawak itong napangiti. Tama ka sa desisyon mong huwag payagan ang mga proyekto ni Arnulfo sa kumpanya natin. Because guess what? Nakapagsampa na ng kaso ang mga kumpanyang dinaya niya. Kabilaan ng demanda sa kanya at imposibleng matatakasan niya ang mga yon, sabi naman ni Linda. At hindi lang yun. It turns out kasabwat pala sila Mr. Ramos at Mrs. Narcisa sa mga projects na Arnulfo. Kaya ganun na lang ang pagtutol niya sa kasal niyong dalawa. Dagdag pa ni Carlo. Nagkatinginan sina Noah at Luna. Pagkatapos ay buong buo na tiningnan ng binata ang kanyang magulang. Mom, Dad, I'm sorry pero hindi po totoo ang relasyon namin ni Luna. Nagkatinginan ang mag-asawa. Puno ng pagtataka ang mukha ng mga ito. Kung hindi totoo, bakit namin kayo nadatnan na naghahalikan? At magkahawak kamay pa kayo ngayon? Sabi ni Linda. Ngumiti muli si Noah. Because I wanted to make it right this time, Mom. Dad, Mom, si Luna po. Girlfriend ko. Pero nililigawan ko pa rin. Sabi ni Noah. Hindi naman alam ni Luna kung paano magre-react ng oras na iyon. Bukod sa kinakabahan siya sa presensya ng mga magulang ni Noah, ay mas lalo siyang kinakabahan sa reaksyon ng mga ito. Ngayon alam na nila ang totoong estado nila ni Noah. Pero laking gulat ni Luna na sa halip na magalit ay masuyo siyang niyakap ng mami ni Noah. Hindi ko to nagawa noon kasi alam kong may ibang nangyayari sa inyong dalawa. But this time,
Masaya ako na totohanan na ang nangyayari. Welcome to the family, Luna. And thank you for being brave with Noah. Sabi ng ginang saka muling niyakap ang dalaga. Nang oras na iyon ay walang mapagsidlan ang sayanin ng Luna at Noah. Sa wakas ay nakaamin na sila. At sa wakas ay matutuldukan na ang mga problema nila sa kumpanya. Sigurado siyang ilang araw lang ay babalik muli sa dati ang lahat at gagawin niya ang makakaya niya para mas lalo pang tulungan ang kanyang boss na ngayon ay officially boyfriend na niya.